Mga kapuso, bisperas na ng Pasko at buong pwersa nakatutok ang GMA Integrated News at GMA Regional TV sa sitwasyon sa mga pangunahing lugar sa bansa na abala ngayong Kapaskuhan. Tututukan natin ang lagay ng mga bilihan para sa mga naghahabol sa pagbili ng regalo at handa sa Noche Buena mamaya. Alamin din natin ang kalagayan ng ilang biyahe, pati sa mga sumusulit sa pamamasyal ngayong long weekend. Magandang hapon po, mahigit 6 na oras na lang at Pasko na. Nagtaas presyo po ang presyo ng ilang Noche Buena items, lalo na ang mga pangrekados. Kaya todo diskarte sa budget ang mga mamimili para maitawid ang salo-salo sa Pasko. Kumustahin natin ang last-minute shopping. Mula sa Quezon City, nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav! Pia, Ivan, ilang oras na lang nga bago ang Noche Buena, pero meron pa rin mga umahabol na bumili ng panghangda. Pero yun nga, may mga produkto na tumaas na ang presyo. Hindi grocery list kundi calculator ang hawak ni Melissa habang namimili ng pang Noche Buena sa Mega Q-Mart sa Quezon City kanina. Nag-compute nga kami para hindi kami lumagpas sa budget. Sa 1,000 medyo na ilang po tayo na rin naman. Si Alice, maingat ding binudget ang pambili ng Noche Buena. May mga priorities, mga gamot, tsaka wala naman mga bisita. Kami-kami lang. Nagtaas ang presyo ng ilang produkto gaya ng baboy na 320 pesos kada kilo na mula 310. Ang buko na isa sa mga sahog ng fruit salad, 50 pesos na mula sa dating 35 pesos. Sa New Year, baka tumaas pa lalo yan. Kasi paubos ang buko eh. Nasasalanta ng bagyo, ganyan yan eh. Kaya lumiliit yung ani ng buko. Bumaba naman ang presyo ng manok sa 170 pesos kada kilo mula 200 pesos. 180 pesos kada kilo kapag choice cuts. Mahaba rin ang pila sa supermarket na ito sa Quezon Avenue. May binibenta silang Noche Buena packs na 500 hanggang 1,500 pesos depende sa rami ng laman. Depende rin sa laki at brand ang presyo ng queso de bola, fruit cocktail at spaghetti pack. Si Iris, humabol mamili ngayon dahil may trabaho nitong nagdaang linggo. I was surprised kasi yung spaghetti pack, I think less than 100 siya from last year eh. Tapos ngayon 120 na siya. Sa may Welcome Rotonda, meron ding iba't ibang klase ng ham sa supermarket na ito mula 170 hanggang 599 pesos. Meron ding iba pang panghangda gaya ng mga panghimagas. Ivan, konti na lang ang namimili ngayon pero bukas hanggang alas 6:30 ng gabi itong Welcome Supermarket. Balik sa Ivan, Merry Christmas! Merry Christmas at maraming salamat, Mav Gonzalez. Sa Divisoria, hanggang ngayon ay marami pa rin ang humahabol sa Christmas shopping. Kamustahin na natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Von Aquino. Von? Pia, ang Divisoria na takbuhan ng mga gustong makatipid ay dinudumog pa rin hanggang ngayon ng mga last-minute shoppers ngayong bisperas ng Pasko. Mula sa mga bagsak presyong damit, bags, laruan at iba pang panregalo, halos lahat dinudumog ng mga mamimili sa Divisoria. Mag-alas 11 ngayong umaga, ganito na karami ang mga tao dito sa Divisoria. Niinda na lamang daw ng mga mamimili itong siksikan para lamang makahabol sa pamimili ng mga murang regalo ngayong bisperas ng Pasko. Masikip, ang init, sobra. Wala na bukas. Sa bahay na lang. Okay naman po, ang daming tao. Kaya ingat-ingat sa mga andaro ko. Kakuha namin 13 man. Kaya ngayon lang kami namili ng anak ko. Dahil may mga naghahabol sa pamimili, ang 66 years old na si Zenaida Kapili, naghahabol naman ng kita. Sinasamantala niya ang okasyon para may pantusto sa pamilya at pandagdag na rin sa Noche Buena. Dalawa lang naman anak ko eh. May sarili na rin silang buhay. Pagka sila nagigipit, tinutulungan ko pa rin sila. Ang mga kargador naman masaya na sa ekstrang kita mula sa pagbubuhat ng mga napamili ng last-minute shoppers. Minsan 20 lang. Niipon ko pa para sa mga pamilya ko. At ilang araw bago ang bagong taon, may mga nagtitinda rin dito ng pampaingay tulad ng turotot at mga paputok tulad ng lucis at fountain. May mga nagbebenta rin ng iligal na paputok. Patuloy naman ang pagroronda ng mga pulis dito at panay ang paalala sa mga tao, lalo na sa mga iskinitang siksik sa mga mamimili. Ingatan natin ang ating gamit, lalong-lalo na ang bag, cellphone, wallet. Ilagay po natin ito sa harap natin upang maiwasan mabiktima ng pandurukot at nasnas.
Pia, sa mga oras na ito ay siksikan pa rin yung mga mamimili, ano? At kasabay nga niyan ay yung pagsisikip ng daloy ng trapiko sa ilang kalsada dito sa Divisoria. At yan muna ang latest mula rito. Maligayang Pasko sa inyo, Pia, Ivan. Merry Christmas at maraming salamat sa iyo, Von Aquino. May mga humahabol din sa pagbili ng mga bida tuwing Noche Buena, ang ham at lechon. Pero sa Lechon Capital na La Loma, hindi raw sing dami nung isang taon ang mga bumibili. At nakatutok doon si Dano Tingkungko. Dano? Maligayang Pasko, Ivan. Sa bawat piging, lalo na pag Noche Buena, hindi mawawala ang hamon at lechon. Kaya naman, yung mga suki, kanya-kanya ng bili dito sa La Loma, sa Quezon City. Sunod-sunod ang dating ng mga namimili sa sikat na tindahan ng ham sa Mandaluyong. Yearly kasi bumibili kami ng ham. Bisperas na kayo namili? Oo, para fresh na fresh. Chinese kami pero nakikiuso din. Nakikiuso ba? Ano yun? Naging tradition ba ninyo? Or hindi? Or ngayon nyo lang susunod? Ever since na. Kasi Filipino-born naman, native-born naman kami. Nasa 1,580 pesos kada kilo ang boneless ham. Nasa 1,680 ang may buto, 1,750 ang slice. 1,590 pesos kada kilo naman ang scrap ham. Okay lang naman, sir. May mga bumibili naman po. Halos same lang ng tao last year po. Pinabalik-balikan po nila yung mga regular na customer po. Sa bilihan naman ng ham sa Quiapo, abala na rin ang mga naghahabol, makumpleto ang tradisyon. Dito, 1,660 pesos kada kilo ang boneless ham. 1,760 naman ang debuto. Ngayon lang nakamtan yung bonus. Dito na nakasanayan pagka may okasyon. Sa La Loma, Quezon City na itinuturing na kabisera ng lechon ng Pilipinas, umaaray ang ilang nagtitinda. Mailap daw kasi ang siksikan ng mga suki na inaasahan tuwing bisperas ng Pasko. Medyo mabili naman kahit papano po. Paano mabili? Medyo nagpupunta naman yung mga tao talaga. Mas mahina siya ngayong taon. Compared before talaga nagkakagulo kami. Ganitong oras pa lang. Sakto lang din ang bintahan. Paano sakto ang benta? Yung tama lang, nagkakabilihan, pa isa-isa, ganun. Para hindi ka pasok sa inaasahan namin. Ano ba inaasahan? Yung malakas, ang bintahan namin, ganun. Sa ngayon, hindi pa namin alam kung magkakabilihan ngayon hapon. Ayon sa mga tindero, posibleng mas mahina ang bentahan dahil mas mahal ang benta nila ng lechon na epekto ng taas presyo ng binili nilang baboy. Ngayong taon, nasa 8,500 hanggang 30,000 pesos ang presyo ng buong lechon, depende sa laki. At Ivan, wala man tayong eksaktong sukatan, no? Pero habang dumidilim ngayon at habang papalapit tayo sa mismong araw ng Pasko, mismo Noche Buena, dumarami na rin yung mga namimili dito sa mga lechonan sa La Loma, Quezon City. So unti-unti na rin kahit papano natutupad yung inaasahan ng mga nagtitinda rito na mabenta o lumakas yung kanilang benta kahit man lang bago mag Noche Buena. At yan muna latest mula rito. Maligayang Pasko sa inyo dyan, Ivan. Merry Christmas, Dano. Maraming salamat. Kumpara naman ng mga nakaraang araw, mas nakakahinga na ang Batangas Port. Mas kaunti ngayong araw, mga pasaherong uuwi sa probinsya. At nakatutok doon live, si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Paul? Yes, Pia, mas maayos na yung sitwasyon dito sa Batangas Pier. Iilan na lamang yung mga pasaherong humahabol na makauwi sa kani-kanilang probinsya ngayong bisperas ng Pasko. Kumpara kagabi kung kailan usad pagong ang pagpasok ng mga sasakyan sa Pantalan, wala na ang mahabang pila sa magkabilang kalsada ngayong bisperas ng Pasko. Nabawasan ang dagsa ng biyahero sa loob ng passenger terminal building. Konti na rin ang pila sa ticketing area. Pero maraming bagahe pa rin ang bit-bit ng mga magbabakasyon. Kasi alam namin ngayon, siksikan pa talaga. Yung kaso, luwag na luwag. Para hindi po siksikan yung biyahe. Dagsaan kasi yung mga uuwi ng probinsya. Sa huling tala ng pamunuan ng Batangas Port, mahigit 10,000 ang nagtawid dagat simula kaninang hating gabi. May biyahe pa rin naman daw ang mga barko bukas, araw ng Pasko. Bagamat may mahinang pag-ulang nararanasan, walang kanselasyon ng biyahe.
Sa Port of Lucena naman sa Quezon, hanggang alas 3 lang ng hapon kanina ang biyahe pa Romblon. Hanggang alas 7 naman ng gabi pa Marinduque. Ayon sa pamunuan ng Port of Lucena, bukas ng tanghali magbabalik ang biyahe ng mga barko. Alam mo, Pia, bagamat at kakaunti lang lamang yung mga pasaherong pumapasok dito sa loob ng pantalan, mahigpit pa din yung ipinatutupad na seguridad ng mga otoridad. At yan muna ang latest mula rito sa Batangas City. Pia, Merry Christmas! Merry Christmas at maraming salamat sa iyo, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. At may ilang nakakabiyahe na mula sa PITX. Nagkulang kasi ang mga bus doon kahapon dahil sa problema sa kalsada sa Quezon. At nakatutok si Jonathan Andal. Kahapon pa nasa PITX si Danny, pero kaninang umaga lang siya nakabili ng tiket pa Masbate. Fully booked daw kasi lahat ng pinuntahan niyang terminal kahapon sa Cubao, Pasay at Parañaque, habang karga ang ganito karaming bagahe. Pawis ako eh. Pero tinis ko kasi isang taon na ako hindi umuwi sa pamilya ko kasi may trabaho ko sa Antipolo. Siyempre sila na may miss ko din. Pero mukhang sa kalsada na siya magpapasko dahil ang nakuha niyang bus delayed ang dating. Traffic daw kasi sa Quezon, sabi ng bus driver na si Larry. Kahapon nga raw ang dapat 7 oras lang na biyahe niya pa Bicol, naging 14 na oras. Grabe po ang traffic. Simula po dito hanggang Santo Tomas, hanggang dulo na po, hanggang Ragay. Dito na kami, nagbiyadait na kami. Pagdating namin ng Tabugon, yun, grabe pa rin ang traffic. Sa tindi ng traffic sa Maharlika Highway sa Quezon na daanan ng mga pa-Bicol, Visayas at Mindanao, ang biyahe sa Gumaca na wala pang kalahating oras tumatagal, ngayon ay inabot na raw ng 5 oras. Bukod sa dagsa ng mga sasakyan, sabi ng DPWH, nagpalala sa traffic ang mga kalsadang sira at ginagawa pa. Ang tag-ulan po ay nagdudulot ng mabilis na pagkasira ng ating mga kalsada. May isa lang po kaming road repair na nagkaroon ng build-up nung isang araw pa kung saan nagawa namin ng paraan. Naiembudo pa ang mga sasakyan sa masisikip na parte ng kalsada. Yung daang Marligaho kasi natin, may mga na-widen o naging apat na ang linya. Ngayon, pagdating po doon sa mga porsyon na nagiging narrow na siya, 2 lanes balik sa 2 lanes. Itong traffic sa Quezon din ang dahilan kung bakit napuno at nagkasiksikan kahapon sa PITX dahil hindi agad nakabalik ang mga bus. Record-breaking nga ang dami ng pasahero rito kahapon na lumagpas ng 200,000, pinakamarami sa kasaysayan ng terminal. Mas marami na tayong additional trips at the same time, yung mga tinatamkilik na bus companies ng ating mga pasahero ay nasa PITX na rin. Tinake nila yung opportunity ngayon na mas makauwi na ng mas maaga at mas mahaba yung bakasyon. Pero kanina lumuwag na sa PITX at may mga nag-aalok na ulit ng biyahe pa Bicol. Boss, Bicol! Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Sumentro sa pakikipagkapwa-tao ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong magpapasko. Tayo ay nagsisilbing parol ng siyang nagbibigay ng sigla, kulay at liwanag sa buhay ng bawat isa tungo sa mas maunlad na bagong Pilipinas. Sa kanyang video message, binigyan pugay ng Pangulo ang mga naging bunga ng pagsisikap ng ating mga kababayan ngayong taon. Hinihikayat din niya ang bawat isa na ipadama ang pagmamahal at saya sa isa't isa, lalo na sa mga nangangailangan. Anya, ang diwa ng Pasko ay nasa pag-unawa, pagkalinga at pagtulong sa kapwa. Trahedya sa bisperas ng Pasko. Inararo ng truck na militar ang mga nag-aabang na masasakyan sa isang palengke sa Davao City. 2 patay at 3 sugatan. Nakatutok si John D. Esteban ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Buhay ito sa Pichon Street sa Bangkeruhan Public Market, Davao City kaninang umaga. Isang military truck ang mabilis na umabante, dumiretso at bumangga sa ilang nag-aabang ng masasakyan na ang iba pumailalim pa. Lord! Lord! Nauso di ay ko! Ang truck ba? Dead on the spot ang 63 years old na si Jaime Cole.
at 34 years old na si Rosel Luna Haspe. Sugatan naman ang 3 naghihintay lang ng masasakyan. Nasira rin ang isang motorsiklo at isang SUV. Ang unang sabi ng pulisya, iniwan umano ng driver na si Private First Class Patrick Trumata ang military truck na umaandar habang umiihi. Pero ayon kay Trumata, bumaba siya upang tignan kung nakababa na ang mga kasamahan niya sa likod nang biglang pinaandar ang truck ni Crenenande Rodriguez Cadiente na ayon sa pulisya ay nakatambay doon. Bumaba lang saglit po itong driver para i-check yung mga kasamahan niya kung nakababa na ba lahat sa likod at sumalisi naman itong suspect at bigla niyang minaniho itong KM 450. Sinusubukan nating kunan ng pahayag ang suspect na kasalukuyang nakakulong sa San Pedro Police Station. Nahaharap siya sa mga reklamong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury at damage to property. Posible ring mahaharap sa kasong administratibo ang driver ng military truck kung mapatunayang nagpabaya siya. Inako ng Task Force Davao ng militar ang nangyari at humingi ng tawad sa mga kaanak ng mga biktima. Nakiramay rin ang Davao City LGU at nangakong tutulong sa pangangailangan ng mga naulila. Lord! Para sa GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News, John D. Esteban, nakatutok 24 oras. Ilang oras bago magpasko, may ilan tayong kababayan na humahabol sa pamimili. Mula sa Quezon City, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Pia, marami pa rin nagkukumahog sa pagkukumpleto ng pagbili ng kanilang mga pangregalo ilang oras bago Pasko. Kaya naman puno ng mamimili ang isang mall dito sa Quezon City. Abalang-abala sa pamimili at paghahanap ng mga laruang pangregalo ang mga inabutan namin ngayong hapon sa activity center ng isang mall dito sa Quezon City. Punong-puno ng samot-saring laruan for all ages ang makikita rito. Ang presyo ng mga laruan may abot kaya na tig 100 pesos. Sa mga kayang sumobra sa budget, may mga laruan na tig 2,500 hanggang mahigit 10,000 pesos. May mabibili ring ternong shirt at shorts na nasa 200 to 350 pesos depende sa size. Nakausap namin ang ilang mamimili na nagla-last minute shopping para sa mga pangregalo. Inaasahan kasi na hanggang mamaya may maghahabol pa sa pagbili. Ngayon lang may pera to. Ngayon lang nagka-off. So ngayon lang din nagka-time. Alam man nila o hindi ang gusto ng kanilang reregaluhan, ang mahalaga, it's the thought that counts. Ngayong pangalan, rush eh. Busy sa work. Basta bibili lang ako. Medyo gahol sa time, busy po. Ano bang request ng regalo ngayong Pasko? Mga laruan pa rin po. Pia, mas maagang magsasara ang mga mall sa Metro Manila tulad na lamang ng mall na ito na hanggang 8 p.m. lamang magbubukas mamaya, no? Para daw makahabol naman sa Noche Buena yung kanilang mga empleyado. Bukas, araw ng Pasko, maraming mall sa Metro Manila na bukas ng alas 10 pa lamang ng umaga at hanggang alas 10 yan ng gabi. At yan ang latest mula rito sa Quezon City. Merry Christmas, Pia and Ivan! Merry Christmas at happy shopping. Maraming salamat, Jamie Santos. At literal na malamig na Pasko ang pinili ng ilang magno-Noche Buena at Pasko sa Baguio City. Bonus pa sa mga akit doon ang muling pagbubukas ng Cannon Road. At mula sa City of Pines, nakatutok live si Joanne Consor ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Joanne? Ivan, naimbaga Paskwa. Merry Christmas sa'yo, Ivan. Nako, maliwalas na panahon nga ang nararanasan dito sa Baguio City at mas na-enjoy pa nga ng mga bakasyonista ang pananatili dito sa lugar dahil na rin sa malamig na temperatura. Binuksan na sa mga motorista ang Cannon Road matapos itong pansamantalang isara dahil sa rehabilitasyon dulot ng mga kalamidad. Siyempre, yan na ang piniling daanan ng pamilya Antonio mula Bulacan kasi mas mabilis daw ang biyahe riyan. Bilis po't malapit, kahit po medyo mataas. Walang gaanong traffic sa may Cannon Road, liban sa Camp 6 na nagpatupad ng one-way lane. Pagdating naman sa Camp 7, pila-pila ang mga tao makapag-selfie sa pamosong Lion's Head.
Para masabi din po na nasa Baguio po. Pagdating sa city proper, tukod na ang matinding trapiko. Simula kaninang umaga, yung mga tourist spot natin na hindi na bumaba yung volume ng mga sasakyan. Bukod sa mga Christmas pasyalan, jam-pack din ang mga turista sa bilihan ng mga pasalubong. Ivan, mananatiling ang bukas ang Cannon Road hanggang sa January 13, 2024. Inaasahan naman itong pagdagsa ng mga bisita dito sa City of Pines hanggang sa bagong taon. Yun nga lang, Ivan, problema itong parking dito sa lugar. Kaya naman pinapayuhan ang mga bakasyonista at mga turista na i-utilize na lamang itong mga public utility vehicle at wag nang magdala ng sasakyan. Magtitikit pa rin kasi ang otoridad ng illegal parking. Ivan? Merry Christmas at maraming salamat sa iyo, Joan Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happening. Bukod sa family bonding ngayong Pasko, excited na rin daw si Khalil Ramos na maipapalabas ang Metro Manila Film Fest entry nila na gumbursa kung saan gaganap siya bilang Jose Rizal. Bukas, sakto sa Pasko, magsisimula ang screening sa mga sinihan ng MMFF entries, kabilang ang Firefly ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. Sa Miyerkules naman ang Gabi ng Parangal. K-pop news naman, sinimula ni Blackpink member Jennie ang kanyang solo journey sa pagsisimula ng kanyang company na OA o Odd Atelier. Ang pagpapatakbo niya sa company, isasabay daw niya sa kanyang activities as a member of Blackpink.